Unang-una mga idol, 2 taon na tayong laging magkasama at nakikinig sa ating mga kwento. Bilang 2 years anniversary natin, mayroon tayong isang kwento na ibabahagi ko sa inyong mga idol. Alam ko sa mga nagsubaybay ng ating mga kwento, simula D1 ay kilala na ninyo ang ilan sa mga karakter ng ating mga kwento ngayon. Sino nga ba ang pinakamalakas na albularyo ng isla ng Siquijor? Sino-sino nga ba ang mga ito at nasaan na ang mga ito ngayon? May buhay pa ba o patay na ang lahat ng mga ito? Handog ko ito sa inyo at sa buong Marsay bilang pasasalamat sa patuloy na pagsuporta sa aming mga channel. Simulan na po natin ang ating kwento mga idol. Top 10 na mga malalakas na albularyo sa isla ng Siquijor. Unahin natin ang pang-10. Ang batang sinitoy. Kung naalala pa ninyo ito, ay ang batang galing pa ng Mindanao. Nang mapatay ang kanyang mga magulang, dinala na ito ni Tatay Teodoro doon sa isla ng Siquijor. At dito nila napag-alaman na namana pala nito ang kakayahan bilang albularyo sa kanyang mga magulang at kasama pa nitong sinitoy ang 2 gabay nito. Marami na itong natulungan at natalo ng mga kampo ng kadiliman. Itong sinitoy at nang magiging pulis ito, mas nakilala pa ito nang labanan nila ang mga rebuilding aswang at paalisin ang mga ito doon sa bukirin ng Kampo 1, Kampo 2 at Kampo 3. Sa ngayon, nagiging aktibong pulis pa rin ito. Kasama niya ang kasintahan na galing sa lahi ng mga aswang at nagpatuloy itong sinitoy sa pagtulong sa mga nangangailangan gamit ang kaalaman at kakayahan bilang isang albularyong pulis. Pangsiyam sa ating listahan ay itong si Tatay Abito. Isa sa mga mas kilala sa ating kwento dahil laging kasakasama ito ni Tatay Dadoy kahit sa anumang labanan. Kababata ito ni Tatay Dadoy, sabay na nag-aaral ng mga orasyon, dasal at mga salitang buhay sa edad ng 20 lamang. Mas malaki ang papel na ginampanan nitong si Tatay Abito dahil mas marami itong kinalaban ng mga kampon ng kadiliman tulad ng mga barangan, aswang, manlalason at kahit sa mga engkanto at mga masasamang espiritu. Gamit nitong si Tatay Abito ang kanyang mga agimat ng Kristo, agimat ng gabi at ang agimat ng saging. Sa ngayon, buhay pa rin itong si Tatay Abito, ngunit nang mamatay si Tatay Dadoy, hindi na ito masyadong aktibo sa pagiging albularyo. Hinayaan na nito na ang mga baguhan ang mga ngalaga sa buong isla. Pangingisda na ngayon ang trabaho ni Tatay Abito, ngunit paminsan-minsan na lamang dahil sobra na din itong matanda. Pang-8 sa ating listahan ay itong si Tatay Fidel. Kilala ito sa mga bukirin ng Kabangahan, Kanlasog at mga lugar na parte ng Larina at Talingting. Dahil nga sa pagiging laging abala ni Tatay Dadoy, lahat ng mga nagkakasakit sa mga bayan na ito, si Tatay Fidel ang laging nalalapitan. Malakas din ang kaalaman nito sa panggagamot, ngunit mas nakilala ito sa paglaban sa mga engkanto na namimisti sa mga tao doon sa bukid, lalong-lalo na sa kanilang mga pananim. Nakalaban nitong si Tatay Fidel ang isang kinatatakutan na ermitanyong barangan sa lugar ng Tangke na sinasabing pumaslang ng 2 antinggero at isang albularyo. Pinatay ito ni Tatay Fidel doon sa may ilog ng Sinawahan. Kaya ang mga barangan sa lugar nagkaroon na ito ng takot kay Tatay Fidel. Ngunit matagal na din ang panahon ng lumisan ito sa mundo ng mga tao. Mas nauna pa ito kay Tatay Dadoy. Wala naman itong anumang mga kamag-anak na malapit sa kanya, kaya walang nagiging tagasunod sa kanyang mga kakayahan. Pang-7 sa ating listahan
itong si Tatay Damaso. Alam nyo at kilala nyo kung ano at sino itong si Tatay Damaso, ang ama ni Lucila na nagiging asawa naman ni Arturo, ang pinakamalakas na aswang. Malaki din ang nagiging papel nito kung bakit hanggang ngayon payapa at nanatili ang lakas ng pwersa ng kanan doon sa isla ng Siquijor, dahil ito kay Tatay Damaso. Kasama ito ni Arturo nang talunin nila ang dalawang pinakamalakas na barangan sa isla ng Siquijor, ang magkapatid na Lucrecia at Mariano. Nang subukan na sakupin ang buong isla ng mga Diablo, isa din itong si Tatay Damaso na nilalabanan ang mga ito kasama sina Tatay Dadoy at Arturo. Marami din itong natulungan sa mga bayan ng Larina, Talingting at Maria para sugpuin ang mga namimisting mga aswang at mga masasamang mga espiritu, pati na rin mga engkanto. Sa ngayon, buhay pa si Tatay Damaso, ngunit laging nasa kubo na lamang ito at inaalagaan nila ni Lucila dahil na rin sa sobrang katandaan na nito. Pang-anim sa ating listahan ay itong si Papa Goryo. Kilalang kilala din itong si Papa Goryo dahil laging laman ito ng ating kwento. Ama ito ng isa sa mga pinakamalakas na antinggiro na si Tatay Mauricio. Mas binigyan ng oras ni Papa Goryo ang panggagamot, pagtatawas at ang pag-anito. Dito niya inilaan ang kanyang pagiging albularyo. Ngunit kung kailangan naman ang kanyang kakayahan para labanan ang mga kampo ng kadiliman, handa itong gagamitin ang lakas sa pakikipaglaban. Matalik nitong kaibigan ang pinsan na si Tatay Dadoy at ang kaibigan na sina Tatay Abito at Mamang Tasing. Matagal na rin ang panahon na wala na ito sa mundo. Masaya na ito sa piling ng kanyang asawa na isa ring kilalang babaylan doon sa isla ng Siquijor na nauna na sa kanya doon sa langit. Panglima naman sa ating listahan ay itong si Tata Islao. Marahil ay kilala din ninyo itong si Tata Islao dahil ito ang nag-iisang albularyo sa Siquijor na nagiging tagapag-alaga ng kalikasan, kasama ang mga magigiting na mga mandirigma na sina Ubak at Burdog. Binabantayan nila ang gubat dahil sa palaging pagkakaroon ng pag-alsa ng mga Diablo. Pilit na gumagawa ang mga ito ng lagusan papunta sa mundo ng mga tao para sakupin ang mga ito, dahil ang isla ng Siquijor ay punong-puno ng mga kabalaghan at maraming mga barangan ang maaaring makatulong sa mga Diablong ito. Dito sila gustong makapasok. Matagal na din ang panahon sa pamamalagi nitong si Tata Islao sa mga kagubatan. Ayon sa mga kwento, laging nagpupunta ito o maaaring nakatira nga sa bukirin ng Sinawahan. At ayon pa sa mga balibalita, magpahanggang ngayon, patuloy pa rin itong nabubuhay at nangangalaga ng kagubatan. Sa tagal ng panahon, hindi pa rin ito namamatay dahil na rin sa tulong ng mga engkantong timawa. Pag-uwi ko ng Siquijor, mga idol, may narinig pa akong balitang nakikita nila ito doon sa gubat ng Sinawahan. Pang-apat naman ay itong si Lolo Tikoy, isa sa pinakamatandang albularyo na nabubuhay sa isla ng Siquijor. Pero nakakalungkot, lumisan na rin ito sa edad na 105 years old. Makulay ang mundo ng matanda. Isa sa kanyang mga apo, nagiging tulisan ito doon sa isla ng Siquijor dahil na rin sa kanyang pag-alis at pagpunta ng matanda sa lugar ng Dumaguete. Nagiging kapitan itong si Lolo Tikoy ng ilang taon doon sa isla, isa sa mga barangay na pinamumugaran ng mga rebuilding aswang. Nilinis niya ang lugar. Pinatay at pinalayas ang mga namimisting mga aswang hanggang sa bumalik na nga ito sa isla ng Siquijor nang maramdaman ang paparating na kamatayan. Sinanay ang isang malakas na disipulo na si Iman para ito na ang magpapatuloy sa kanyang nasimulan.
Magkakilala din sina Lolo Tikoy at Tatay Dadoy at ang iba pang mga albularyo. Hindi nga lamang naging malapit sa isa't isa dahil magkaiba ang lugar ng kanilang tinitirhan. Mas kilala ni Lolo Tikoy itong si Tatay Dadoy dahil mas tanyag ito at kilala ito halos lahat ng mga tao sa isla ng Siquijor. Pangatlo sa ating listahan ay itong si Manong Dudoy, ang nakakabatang kapatid ni Tatay Dadoy. Simula nang mamatay ang kanilang asawa at mga anak dahil sa pag-akala ni Manong Dudoy na siya ang nagiging dahilan ng pagkamatay ng mga ito, pumunta ng isla ng Walog ang kapatid ni Tatay Dadoy at doon na naninirahan sa bukirin. Ngunit nakikilala nito ang isang ermitanyo na siyang nagbigay at nagturo kay Manong Dudoy tungkol sa mga pakikipaglaban. Napakalakas ng mga armas na gamit nito na lahat ng mga aswang sa isla ng Walog ay takot na takot sa kanya. Hanggang sa mahanap ang nawawalang anak na si Gabriel na kinuha ng mga aswang at barangan doon sa lungsod ng Lasi. Kilalang kilala na ang kanyang anak bilang isang napakalakas na gabunan hanggang sa mapagkasunduan ng mga ito na umuwi na ng isla ng Siquijor. Sa kasalukuyan, matapos na mamatay itong si Tatay Dadoy, umalis na din ng isla ng Siquijor ang mga ito at bumalik doon sa isla ng Walog. Magkasama sina Manong Dudoy, Gabriel at ang anak ni Tatay Dadoy na si Amaki. Pangalawa sa ating listahan ay itong si Tatay Dadoy. Kilalang kilala ng lahat itong si Tatay Dadoy dahil sa mga kadakilaan nito sa isla ng Siquijor at pati na rin sa mga karatig na isla. Kinatatakutan na ito ng mga aswang, inkanto, lalong-lalo na sa mga barangan at mga manlalason. Ilang taon na din na pinoprotektahan ng matandang albularyo ang buong isla. Ito ang namumuno ng kalabanin nila, ang mga pagtatangkang pananakop ng mga dyablo. Ilang taon na din ang nakaraan. Maraming mga nagsisimulang mga albularyo na natulungan itong si Tatay Dadoy. Nang mamatay ito, lahat ng mga albularyo sa isla ng Siquijor ang nakilibing, pati pa nga ang mga barangan na malaki ang respeto kay Tatay Dadoy. Ayon pa nga sa kwento nitong si Tata Islao, maaring maraming mga albularyo ang mga malalakas na magsusulputan pero walang makakahigit sa galing at lakas ni Tatay Dadoy. Ang balita pa, mayroong isang antinggero ang binigyan ng mga agimat at sinanay nitong si Tatay Dadoy tungkol sa mga kaalaman at kakayahan na mayroong pangalan na Roque. Ngunit walang nakakaalam kung nasaan na ang binatang ito. Ayon sa mga nakakilala ng albularyo, nasa kagubatan daw itong si Roque ng sinawahan para pamahalaan ang naiwang mga taniman ni Tatay Dadoy at patuloy pa rin itong nagsasanay para mas mapalakas pa ang mga taglay na kakayahan. Ang nangunguna sa ating listahan ay itong si Tatay Simon. Marahil nagtataka kayo mga idol kung bakit hindi si Tatay Dadoy ang number 1 sa ating listahan. Itong si Tatay Simon, matagal na ang panahon na pinangangalagaan ni Tatay Simon ang isla ng Siquijor. Wala pa sina Tatay Dadoy, Tatay Abito at Papa Goryo sa lugar ng Ulabi, sa bayan ng Maria, Talingting, Larina, Maria at Lase. Kilalang kilala na itong si Tatay Simon. Lahat ng mga barangan, manlalason, mga aswang at iba't ibang uri ng mga engkanto, tinalo at pinayuko niya ang lahat ng mga ito. Ngunit hindi nga lamang nagtagal ang pamamayagpag nitong si Tatay Simon dahil nga sa kanyang mga taglay na kakayahan, inaabuso niya ito. Mayroon kasi itong hawak na panyong palaran at ang gayuma ni San Gabriel. Ginamit niya ito sa bawat babaeng magugustuhan. Dito nahulog sa patibong itong si Tatay Simon ng isang mabagsik na barangan. Mabuti at tinulungan ito ng kanyang huling nagiging kasintahan na si Tasya, na isa ding magaling na babaylan. Ngunit unti-unting nanghihina na ang mga kaalaman at kakayahan nitong si Tatay Simon. Kaya nang ipinanganak nila ang dalawa,
na sina Dudoy at Dadoy. Ibinuhos na lang nitong si Tatay Simon ang pagtuturo sa dalawa ng mga dasal, orasyon at buhay na salita, pati na rin ang kanyang mga gamit. Ibinigay niya ang mga ito sa dalawang anak at pinangaralan ang mga ito na huwag gagawin at sundin ang kanyang pagkakamali. Itong si Tatay Simon, ang ama nila ni Tatay Dadoy at Manong Dudoy. Maraming salamat sa pakikinig mga idol. Iyan na po ang ating listahan tungkol sa mga malalakas na mga albularyo sa isla ng Siquijor. At sa muli, maligayang 2 taon na natin na pagsasama mga idol. 2 years anniversary sa ating mga channel. Mabuhay po kayong mga idol at sana hindi kayong magsasawa sa pagsuporta at pagmamahal sa ating channel. God bless po sa inyong lahat.